Isang magandang araw mga kaibigan. Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo ng kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganoon rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga upload. Ika-4 na kabanata. Abot kamay, di matanaw. Pero wala ang inaasahan niyang malakas na tawa. Bagkus katahimikan ang sumalubong sa kanya sa silid. Alex, binuksan niya ang mga ilaw. Iginala ang paningin sa kabuuan ng silid. Alex, please, huwag mo naman akong ganituhin. Alalang-alala na ako. Kung nagtatago ka man, please, lumabas ka na. I terribly miss you, sweetheart. I'm dying to see you, Han. I love you. Huwag mo naman akong ganituhin. Kasabay niyon ay hindi na niya napigilan ang pagbalong ng mga luha. Hindi siya iyakin, pero hindi niya kayang paglabanan ang labis na takot at ang pag-alala na bumabalot sa kanyang dibdib. May kumakaluskos sa kanyang likod, kaya't siya'y napalingon. Alex, ikaw ba yan? Ho? Naku sir, si Nati po ito. Nati, pumikit-pikit siya. Talaga bang si Nati ka? Ulit niya. Opo sir. Hindi niyo na ba ako kilala? Nalamukos niya ang kanyang buhok. Huminga ng malalim. Pasensya ka na. Masyado lang akong naguguluhan. Akala ko'y si Alex ka na. Di ba magkasama kayong umalis patungong isla? Oo, agad siyang nagka-interes. Pero bigla siyang nawala roon. Wala ba siya rito? Aba, wala po. Kaya nga nagtataka ako kanina sa mga sinasabi niyo. Talagang hindi pa umuwi rito si Alex? Nahawakan niya sa magkabilang balikat ang mayordoma. Naku, wala pa po siya rito. Bakit ho? Nawawala ba si Ma'am Alex? Shit! Bigla siyang napatalikod. Pabagsak na naupo sa isang sopa. Itinago ang pagluha. Sir, totoo nga sigurong nahulog siya sa burol. Oh my God! Bakit siya pa? Nagtagis ang kanyang mga ngipin. Bumigat ang kanyang dibdib. Nagngangalit ang kanyang mga kamao. Si Ma'am? Nahulog sa burol? Napaiyak na rin si Nati. May hinang tango ang kanyang isinagot. Tumatanggi ang kanyang puso at isipan sa pag-amin na iyon. Ngunit iyon ang isinisigaw ng mga pangyayari. Ano ang kanyang gagawin? Hindi na niya natatandaan kung paano niya pinalipas ang kanyang buong magdamag. Ang tanging alam niya, nagising siya sa mainit na sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Bumiling siya sa kanan. Noon lang niya natuklasan na nakatulog siya sa lapag. Pagkakunway, may pumainlang lang na sunod-sunod na mahihinang katok. Sir! Anang tinig sa labas. Sagot niya habang ipinipilig-pilig ang ulo at batok. May mga taong naghahanap po sa inyo sa ibaba. Tungkol raw po kay Ma'am Alex. Bigla ang daloy ng dugo sa kanyang buong katawan. Nawala ang kanyang antok. Nawala ang pamimigat ng kanyang ulo at ang mga talukap ng mga mata. Sumugod siya sa kanilang sala. Nasaan? Sino ang mga naghahanap sa akin? Kami, Mr. Guevara. At ang pagbiling niya sa kanyang likuran ay nakilala niya ang kanyang mga panauhin. Sina Teniente, Salabaria at dalawa sa mga tauhan nito. Kayo? Nakakagulat ba, Mr. Guevara? Makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi nito habang nilalapitan si Gilbert. Anong kailangan niyo rito? Nakita niyo na ba si Alex? Bakit parang kinakabahan ka, Mr. Guevara? May dapat ka bang ikabahala? Nag-init ang kanyang pakiramdam. Namula sa galit. Anong pinagsasabi mo?
Linawin mo nga ang gusto mong tumbukin. Anong dapat kong ikakaba? Ang dapat kong ikabahala na maaaring alam na namin na sangkot ka sa mahiwagang pagkawala ng inyong asawa. Ang kasama ni Lieutenant Salabarria ang nangusap. What? Talaga bang mga sira kayo? Bakit ko gagawin yun? Ano ang maaaring maging motibo ko? Nasabi ko na noon. Umupo si Lieutenant sa isa sa mga upuan sa harap ni Gilbert. Pera, gusto mong makupo ang kayamanan ng pamilya ni Alex. Lalo pat alam mong patay na ang mami nito. Nasa malayo ang daddy nito na may iba ng pamilya. At ang nag-iisang kapatid nitong si Cathy ay wala na sa katinuan. At kasalukuyang nasa drug rehabilitation center. Shit! Sinugod niya ito sa kinauupuan. Pinitsirahan. Magsilayas kayo rito sa pamamahay ko. Hindi nyo alam kung ano ang pinagsasabi ninyo. Kaya, iyan ba ang paraan mo ng pag-iwas? Hindi ako umiiwas. Isinalya niya ito sa upuan. Handa akong magbayad na kahit na magkanong halaga. Makita lang ang asawa ko. Now, kung iyon siguro ang aatupagin mo, baka sakaling matuwa pa ako sa iyo at ikaw ang bayaran ko. Mr. Guevara, wika ng kasama ni Lieutenant, alalahanin mo, crimes doesn't not pay. Magbabayad ang sino mang may sala. Oo, kaya nga dapat na kayong umalis rito at hanapin ang may kagagawa ng pagkawala ni Alex. Hindi ako ang dapat na pinag-aaksayahan nyo ng panahon. Maghanap kayo. Galugarin ninyo ang buong isla. Siguradong naroroon lang ang salarin. Kaya, hindi kaya kaharap na namin, si Lieutenant. Natigilan si Gilbert. May mga nakita kaming fingerprint sa sirang t-shirt na natagpuan namin sa dagat at malaki ang posibilidad natutugma ang mga fingerprint na yon sa iyong mga fingerprints. Shit! Natural lang yon. Bago pa man nawala si Alex, ay niyakap-yakap, inakbayan at hinawakan ko na siya at suot niya ang t-shirt na yon. Imposibleng naroon ang mga fingerprint ko. Hindi makahuma ang mga otoridad. Magkagayon man, papaano mo naman mapapasobalian ang testimonya ng mag-asawang Henry at Raisa na matagal na kayong may di pagkakaunawaan ni Alex. At bago pa man nangyari ang pamamaril sa isla, ay nagpapahayag na ng hint si Alex sa mga kaibigan na hindi kaniya kayang pakisamahan. At nag-iisip na itong makipaghiwalay. Si Alex, hihiwalay sa akin? Iyon ang mga pahayag sa amin ni Raisa. Sagot ni Lieutenant Salabarria. Hindi ko alam yan. Ang alam ko'y nagtatampo lang siya sa akin. Walang nababanggit niyan si Raisa, maging si Alex mismo. O, baka itinatanggi mo lang. Sagot ng isa. Alam mo kasing matutukoy namin ang tunay mong motibo. Na ano? Inis niyang baling rito. Na dahil ayaw na makisama sa iyo ng iyong asawa, kaya nagalit ka at itinulak mo siya sa burol. Kasinungalingan! Huwag kang magtahi-tahi ng istorya. Patunayan mo. Hanapin niyo ang bangkay ni Alex. Saka niyo ko usigin. Layas! Magsilayas kayong lahat dito! Guard, hindi mo kami kailangang ipagtabuyan, Mr. Guevara. Talagang aalis kami. Pero ito ang ipinapangako ko. Oras na magkaroon kami ng ebidensya nang ikaw ang may kagagawa ng lahat. Magtago ka na kung saan mo man gusto. Dahil sinisiguro ko sa iyo, hindi ka kayang tubusin ng mga kayamanan mo. Nagtama ang kanilang mga paningin. Mata sa mata. Ni isa'y ayaw pasupil. Ngunit nang magsidalo ang mga security guard, napilitang lumabas ng mansyon ang mga otoridad.
Larawan ng pagkagulat sina Raisa at Henry nang biglang lumitaw sa kalagitnaan ng art exhibit si Gilbert. Gulo ang buhok, hindi nakapag-ahit, matalim tumingin, at hindi pantay ang pagkakabuhol ng necktie sa suot na puting long sleeve. Agad na sinenyasan ni Henry si Raisa. Inginuso si Gilbert. Sinalubong ni Raisa ng bati si Gilbert. "Gilbert, it's good to see you. Kamusta? May nasagap ka na bang balita tungkol kay Alex? Iyan ang gusto kong itanong sa'yo. Ano ang alam mo tungkol kay Alex? Bakit siya biglang nawala? Ano ang sinabi niyang problema niya sa akin? Bakit mo ko pinagkakanuluki na lieutenant sa Labaria?" Biglang namutla si Raisa. Umiwas ng tingin. Lumingon sa paligid. "Doon tayo mag-usap. Maraming tao rito. Magulo. Maingay." At hindi na siya tumutol nang hawakan siya sa kamay ni Raisa at dinala sa isang sulok ng art shop sa tabi ng tatlong maglalakihang banga. "Ano na nga ang tinatanong mo?" Tanong ni Raisa habang nagsisindi ng sigarilyo. "Anong nalalaman mo sa pagkawala ni Alex? Totoo ba noong may balak pa na humiwalay sa akin?" Well, bumuga ng usok si Raisa. Nagkibit balikat. Iyon ang mga ipinapahiwatig ng mga salita niya nang minsang dinalaw niya ako sa bahay. Papaano ang pagkakasabi niya? Kesyo, wala ka na raw panahon sa kanya at puro na lang daw negosyo ang iniintindi mo. Pero para rin yun sa kanya, kaya ko ginagawa yun. Well, yun siguro ang hindi mo masyadong napapaintindi sa kanya. Ano pa ang sabi niya? May binabalak pa siyang iba? Iyon ang hindi ko na alam. Basta sa pagkakaalam ko, iyong pagsasama niyo sa isla, yun ang kanyang last measure para maisalba ang inyong marriage. Hindi nakakibo si Gilbert. Napapikit, nagigilty, maya-maya, pero bakit mo ako idinidiin kina lieutenant? Anong idinidiin? Kumunot ang noo ng babae. Tinatanong lang nila ako kung sino at ano ang relasyon ninyong mag-asawa. At kung ano ang masasabi ko sa inyo bilang mag-asawa. Sinabi ko lang naman ang mga nabanggit sa akin noon ni Alex. Sigurado ka bang wala ng iba? Sure. Bakit? May sinabi bang iba si lieutenant? Wala. At tinalikuran niya ito. Sa bahay, malungkot na binubuksan ni Gilbert ang maluwag na bintana sa kanilang kwarto. Hinayaan niyang pumasok ang malamig na hangin na hatid ng gabi. At doon niya nilunod ang kanyang kalungkutan. Doon pinalaya ang damdamin. Ibinuhos ang natitira pang luha. Nasaan ka, Alex? Bakit hindi ka magpakita? Bakit bigla mo na lang akong iniwan? Nagsisisi na ako, sweetheart. Please, come back. I need you. I love you. Ngunit bumalik lang sa kanyang mga pandinig ang kanyang mga tinuran. Walang Alex na sumagot. Walang Alex na nagpatawad. Walang Alex na bumabalik. Napasuntok siya sa pasimano. Paluhod na umupo sa carpet sa lapag. Talaga bang nasa huli ang pagsisisi? Kailangan pa bang mawala si Alex upang malaman niya kung gaano ito kahalaga sa kanya? Kailangan pa ba niyang magdusa upang makilala ang tunay na sukatan ng kaligayahan? Lalo siyang napaiyak. Sumisidhi ang lamig ng gabi at lalo ring sumisidhi ang kanyang pangungulila. Siya ba ang nagtula kay Alex upang mawala at sukat? Oh, I'm sorry, Alex. I'm sorry. Mula noon, hindi na bumalik sa normal ang buhay ni Gilbert. Hindi na niya nagawang pumasok pa sa opisina. Ipinamahala na lamang niya ang pamamalakad sa kanyang mga assistant. Hindi na rin siya nag-aalis ng bahay. Nanatili siya sa loob ng mansyon,
Nasa harap ng larawan ni Alex, may hawak na baso ng alak, naninimdim, naghihintay. Pati pagkain ay nawala na rin sa kanyang isipan. Tanging ang kanyang kaulayaw ay ang malalaking larawan ng asawa at ang bote ng alak na pasumandaling nagpapalimot sa kanyang pamimighati. "Sir!" Ang mahihinang kalabit sa kanyang mga balikat ang nagpaangat ng kanyang mukha mula sa pagkakalungay-ngay sa kanyang minibar. "O Nati, anong problema?" "Kuwan po, may bisita po kayo." "Kung yung buwisit na sa labarya na naman yon, ipahabol mo na lang siya sa aso. Yokong kausapin ang buwisit na yon." At muli siyang bumalik sa dating ayos. "Naku, hindi po. Iba po. Wala pa rin akong pakialam sa kanila. Kung si Alex na yan, baka sakali pa." Aniya na hindi man lang tumitingin sa mayordoma. "Kahit kami pa ang naghahanap sa'yo." Napilitan siyang mag-angat ng mukha. At mula sa kumurap-kurap niyang mga mata ay nabuo ang mga nakangiting anyo nina Henry at Raisa. "Cheer up! May good news kami sa'yo." Napatitig siya kay Raisa. "Anong good news?" "Nakita na si Alex o nakilala na ang killer." "Ha? Ha? Basahin mo." May iniabot na papel si Henry. "Ayoko." Sinasala niya ang isang kamay ang papel. "Wala akong panahong magbasa. Siguradong problema lang yan sa opisina." "Ayoko nang mag-opisina. Ayoko nang mabuhay kung wala si Alex. Alex! Alex! Nasaan ka, Alex?" At muli siyang bumagsak sa ibabaw ng minibar. Dala ng kalasingan. "Ay, Henry, tulungan mo ako, baka mahulog si Gilbert." Mabilis na sumaklolo si Henry. Kinuha ang kanang kamay ni Gilbert at inilagay sa likod ng batok. Dinala sa silid. "Hi, welcome back." Matatamis ng ngiti ang ibinungad ni Henry at Raisa nang magdilat ng mata si Gilbert. Hindi nakasagot si Gilbert. Iginala ang paningin sa kanyang kinaroroonan. Nasa kwarto siya, nakahiga sa malambot na kama, nakasuot ng kanyang panjama at may nakahaing pagkain sa kanyang tabi. "Are you still dizzy?" tanong ni Henry. "Naku, kapag ka nalaman niyang may nilalaman nitong packs na dala natin, siguradong tanggal ang hilo niyan," ani ni Raisa. "Hindi ako interesado." Bumaling sa kabilang side ng kama si Gilbert. "Hindi ka pa rin interesado? Kahit sabihin ko sa iyong si Alex ang nagpadala ng fax message na ito." "Ano? Pakiulit mo?" Napabalikwas ng bangon si Gilbert at hinarap si Raisa. Ngumiti ang babae. Iwinagayway ang dalang papel. "Sabi ko, itong papel na hawak ko galing kay Alex." "Kay Alex?" Hindi makapaniwalang nagpalipat-lipat siya ng tingin sa mag-asawa. "Oo, kay Alex. Tinawagan kami sa art shop ng sekretarya mo. At sinabi nga na may na-receive silang fax message mula kay Alex." "Ha? Ha? Totoo? Buhay si Alex ko? Bakit hindi mo basahin ang nilalaman?" "Heto," iniabot ni Raisa. Hindi magkandatutong mabilis na kinuha ni Gilbert ang papel. Galak na binasa. "Gilbert, I'm sorry for not saying goodbye. I know it will be very difficult for both of us. But I believe if you really love me, you'll set me free. Alex." "Buhay nga siya. Buhay si Alex. Buhay!" Dinala ni Gilbert sa mukha ang papel at hinalik-halikan. Nakangiting nagmamasid sina Henry at Raisa. Maya-maya,
Nawala ang mga tawa. Nahalinha ng katahimikan. Ng pagluha. Bakit niya ako iniwan? Napakalaki ba ng pagkakasala ko sa kanya upang gawin niya ang ganito sa akin? Mahal ko siya. Mahal na mahal. Bakit hindi na lang niya ako tinapat? Bakit kinakailangang maglaho siya nang ganun-ganun na lang? Umupo sa gilid ng kama si Henry. Inakbayan si Gilbert. Siguro, alam niya na hindi mo siya papayagang umalis. Pero bakit hindi niya ako binigyan ng pagkakataong maituwid ko ang aking mga pagkakamali? Bakit hindi niya hinayaang punan ko ang aking mga pagkukulang? Mahal ko siya. Alam niya yon. Kaya nga ako nagpapakahirap sa pagpapaunlad ng mga iniwang kabuhayan ng kanyang mami. Ay para maipagmalaki niya ako. Dati lang akong mahirap. Wala akong kayamanan. Nang magkakakilala kami, ang mami niya ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Ayokong mapahiya sa mga taong umasam at naniwala sa kakayahan ko. Kaya ibinuhos ko ang lahat para huwag silang mabigo. Gusto kong maipagmalaki ako ni Alex. Gusto kong ipagkalanda niya na ako ang kanyang asawa. Sa kanyang mga kaibigan at kakilala na hindi siya nagkamali sa pagpapakasal sa akin. Pero dahil doon, kaya nabawasan ang panahon na inuukol mo sa kanya. Ang dinig ko pa nga, kaya raw hindi kayo magkaanak ay dahil pati ang bagay na yon ay medyo nalilimutan mo na rin, wika ni Henry. Bakit hindi mo siya tinapat? Bakit hindi niya sinabi sa akin ng diretsyo? Ang akala ko okay lang yun. Ang akala ko nauunawaan namin ang isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po!